Sa nakaraang kabanata ng The Hero Starts Over at the Academy, pumasok si Kayo sa dungeon ng Alemanya upang subukan ang bagong point system ng akademya. Matapos niyang talunin ang mga undead at ang Lich Boss gamit ang kanyang void magic, inakala niyang tapos na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makalabas, lumapit si Mateo, ang batang natalo niya kanina, at biglang nagmakaawang maging alagad niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, yumanig ang lupa, at mula sa dilim ay lumitaw ang tunay na boss ng dungeon. Isang halimaw na minsang nagpabagsak ng buong nayon, isang nilalang na kahit ang Pentagram Saints ay hirap talunin, ang Skull Dragon. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Naisip ni Kyoiro na ang halimaw na kanyang nilabanan kanina ay hindi pa pala ang tunay na pinuno ng dungeon. Ang totoong boss ay isang Skull Dragon, isang halimaw na ayon sa mga tala ay minsan ang naglipol ng buong nayon. Nanginginig sa takot ang binatang kasama niya, si Mateo, at sinabing ayon sa mga record, halos hindi malampasan ng Pentagram Saint na si Engulf ang halimaw na iyon noon. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla itong muling lumitaw ngayon. Tahimik lang na nakinig si Kyoiro. Nang makita ang takot ni Mateo, tinanong nito kung sadyang nagbabalak ba talaga si Kayo na lumaban ng mag-isa. Pinigilan niya ito, ngunit malamig na tumugon si Kyoiro na, "Relax at umupo ka lang, manood ka." Idinagdag pa niya na ang totoo, hindi si Engulf ang tumalo sa halimaw noon, isang kasinungalingang idinagdag ng kasaysayan matapos siyang itakwil. Habang ngumingiti ng mapait, inisip niya kung paanong ginawang mga bayani ang mga traidor at kung paano nila ibahin ang historya ng mga labanan. Sila talaga ay mga duwag na bayani. Ngayon, kaharap niya muli ang Skull Dragon. At kung bumalik ito, muli niya na lang itong papatayin kagaya ng dati. Sa isang iglap, umatake ang halimaw, nagpagalaw sa buong guho. Napaatras si Kyoiro at iniwasan ito. Si Mateo naman ay namamangha habang pinapanood si Kayo na makipaglaban mag-isa. Mabilis na naiiwasan ni Kyoiro ang mga bugzo ng puwersa ng Skull Dragon. Napagtanto niyang mas malakas ito kaysa 2 dekada na ang nakalipas pero hindi na mahalaga iyon. Tumalon si Kayo patungo sa harapan ng dragon. Pinaapoy niya ang kanyang kamao gamit ang kombinasyon ng apoy at strengthening magic, at sa isang suntok ay naitulak ang halimaw pabalik. Napasigaw si Mateo sa tuwa, tila ba nakakalimutan ang takot kanina, ngunit mariing sinabi ni Kayo na huwag munang magdiwang, hindi pa tapos ang laban. Nagulat si Mateo sa sinabi ni Kayo dahil nagkawasak-wasak na ang ulo ng dragon. Ilang sandali lang ay nag-regen ang kalaban. Tama nga siya, ang Skull Dragon ay muling bumangon, at sa harap nila ay nagsimulang muling buuin ang sarili. Ipinaliwanag ni Kayo na ang mga Skull Dragon bilang undead ay may napakalakas na resistensya. Kung hindi buong lakas ang atake, maghihilom sila at lalaban muli. Nagtaka si Mateo at napatanong, paano mo alam ang mga iyon? Napaisip si Kayo dahil mas matibay ito kaysa sa inaakala niya. Nagplano siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Napapaisip din si Mateo kung ano na ngayon ang gagawin ng kanyang master, kung paano niya ito papatumbahin ng biglaan. Muling umatake ang halimaw, nagpakawala ng sinag mula sa bunganga nito, hinampas ang buntot patungo sa kanila. Agad naman umiwas si Mateo, yumuko lang naman si Kyoiro para iwasan ito, sunod-sunod ang pag-atake ng Skull Dragon kay Kayo. Ngunit madali niya lang naiiwasan ang lahat ng ito. Nagtataka si Mateo dahil umiiwas lang si Kayo. Si Kayo naman ay nakakonsentrate, pinapalakas ang imahinasyon at humahanap ng magandang timing. Tumayo siya ang gumamit ang abilidad na Void Magic Creation. Lumilikha siya gamit ang kanyang imahinasyon. Mas malakas ang power nito kapag mas maliwanag niyang nakikita ito sa kanyang isipan. Sumugod at bumuga ang Skull Dragon patungo kay Kayo. Si Mateo naman ay nag-alala sa kanyang master. Nagulat ito sa kanyang nasaksihan, tumayo itong matatag,
hinahawakan ang panga ng halimaw gamit ang kanyang sariling mga kamay. Doon niya pinakawalan ng bagong hinubog na mahika mula sa kanyang void attribute. Ang loob ng halimaw ay nagsimulang magyelo, kumalat ang nagyayelong enerhiya hanggang sa buong katawan nito ay maging solidong block ng yelo. Sa malamig na tinig, sinabi ni Kayo, "Tapos ka na." Nagulat si Mateo, hindi makapaniwala at sobrang napahanga, napasabi pa siya ng sobrang lakas ng kanyang master, isang calamity class monster, tinalo ng isang tao ng mag-isa. Paglabas nila ng dungeon, tinawag siya ni Mateo at nagsabi na mula ngayon, bilang paggalang, ituturing na niya si Kayo bilang kanyang guro. Tiningnan siya ni Kyoiro ng mabigat at tinanong kung bakit biglang nag-iba ang tono nito. Sumagot si Mateo na wala siyang ibang magagawa kundi humanga matapos masaksihan ang ganoong lakas. Habang hawak ni Kayo ang kanyang card, napansin ni Mateo at ipinaliwanag ang tungkol sa point system. Kailangan ng 10,000 points para makapag-rank up ng isang class. At 30,000 points para makakwalify sa special class. Nabahala si Kayo. Kahit natalo nila ang Skull Dragon, wala itong dagdag na puntos dahil fixed ang dungeon points, nakakuha lamang siya ng 500 points. Agad niyang naisip, 600 dungeon runs para mag-qualify. Mukhang ang pagpasok sa special class at matatagalan sabi niya. Nagsalita si Mateo, "Kagaya nga ng inaasahan ko, target mo nga ang pumasok sa special class." Doon ibinunyag ni Mateo ang isang paraan para mapabilis ang pag-ipon ng mga puntos. Na-excite naman si Kayo sa narinig at lumapit ng sobra kay Mateo na para bang gusto itong kainin ng buhay. Sa loob ng isang buwan, gaganapin ang isang kaganapan, ang Sublime Heaven Festival. Isang paligsahan kung saan haharapin ng mga estudyante ang mga itinakdang hamon. Ang mananalo ay agad makakakuha ng 20,000 points. Naningkit ang mga mata ni Kayo, napangiti at pinisil ang kamao. Kung ganun, kukunin ko ang unang pwesto. Ang festival na ito ang magiging susi papunta sa special class. At dito nagtatapos ang recap ng The Hero Starts Over at The Academy Kabanata 21. Sa pagkakataong ito, pinatunayan ni Kayo na hindi hadlang ang nakaraan. Isang Skull Dragon, isang calamity class monster na minsan nang nagpabagsak ng buong nayon, kanyang tinalo ng mag-isa. At ngayon, may bagong layunin na siyang tinatahak, ang Sublime Heaven Festival. Ngunit, anong klase ng mga kalaban ang makakaharap niya sa paligsahan? Makakaya-kaya niyang makuha ang unang pwesto para agad makapasok sa special class. At higit sa lahat, ano ang magiging reaksyon ng Pentagram Saints kapag nalamang muli siyang namamayagpag? Abangan natin kung ano ang susunod na kabanata sa kwento ng paghihiganti, laban, at bagong simula ni Kayo. Kaya kung gusto mong manatiling updated, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Dahil ang tunay na laban ni Kayo ay nagsisimula pa lang.